Naglalakad si Archie nang mapahinto dahil narinig niya ang usapan ng nag-uumpukan ng mga tao sa gilid ng kalsada. Pauwi na siya galing sa bukid na sinasaka nang maabutan nila ang mga ito. Nang mapansin niya si Jaime ay kaagad na tinawag at pinagsabihan. Archie, nabalita mo na ba yung nangyari kay Mang Fernando? Oo. Grabe ang nangyari sa katawan niya, no? Natagpuan na lang na wala ng buhay doon sa gitna ng taniman nila ng mais eh. Walang awa gumawa doon. Puro butas ang katawan niya. At nagkukulay ubi na ang kulay. Siguro, binugbog yun hanggang sa mamatay. Sabi nila, palagi raw may nakikitang mababangis na hayop sa maisan eh. Minsan daw, mga malalaking ibon na nanginginain tuwing gabi. Pinipigilan daw ng mga anak ni Mang Fernando na huwag nang puntahan ng maisan kasi delikado. Pero hindi raw nakinig eh. Galit na galit kasi yun si Mang Fernando sa nanginginain ng bunga ng mais. Nagdala pa nga raw ng barilyo ng pumunta. Siguro marami ang mababangis na ibon nung pagpunta niya at hindi niya nakayanang labanan lahat. Puro bakas ng tuka daw yung mga butas ng katawan niya eh. Talaga? May ganong klaseng ibon? Ano naman daw ang sabi ng mga anak niya? Ano ang gagawin nilang aksyon? Ipalilibing na lang daw kagad. Ayaw na raw nila gumastos pa kung paimbestigahan eh. Lugi na raw kasi sila sa mga pananim kasi palaging sinasalakay ng mababangis na hayop. Ay, kawawa naman. Kaya ikaw huwag ka na magpapagabi sa lupain nila. O kahit sa ibang pinagtataniman mo. Baka mamaya ikaw naman ang salakayin ng mga hayop. Dalawa na lang kayo ni Aling Christy. Kapag namatay ka, paano na nanay mo? Oo nga ho eh. Sige ho, salamat Kayo rin mag-iingat kayo. Huwag na kayong lalabas pag gabing-gabi na. Masyado kasing liblib yung lugar natin at bundok pa. Baka nga marami pang mababangis na hayop dito sa lugar natin. O sige ho, uuwi na ako. Wala kasing kasama si nanay sa bahay eh. O sige, basta palagi kayong mag-iingat Pagkaalis ni Archie, muling bumalik sa pag-uusap ang mga tao. Naririnig pa niya ang kanyang pangalan na binabanggit ng mga ito. Napailing na lang siya dahil ginagawang pampalipas oras ng mga taga roon ang pagkikwentuhan o pagchichismisan. Nagmandali na siya sa paglalakad dahil malapit ng gumabi. Pagkarating niya sa kanila, napansin niyang madilim ang loob ng kanilang bahay. Oh, nasa kaya si nanay? Bakit kaya hindi pa siya nag-iilaw? Di naman siya umaalis ng ganitong oras Hindi kaya nakatulog na naman siya? Dali-dali siyang pumasok sa loob at kaagad na pinuntahan ang kanilang silid. Nakita niyang nakahiga sa papag ang kanyang ina. Napangiti siya na sinabayan pa ng pag-iling. Hindi muna niya ito ginising. Inuna niyang magsindi ng mga gasera para lumiwanag na ang bahay. Pagkatapos ay binalikan niya ang ina sa silid. Gigisingin na sana niya ito nang marinig ang mahinang pag-ungol. Bigla siyang naglala kaya kaagad niyang ginising ang ina. Nay! Nay! Gising na po! Paggabi na! Tulog ka pa rin? Nay! Nabigla pa si Archie nang biglang bumangon ng ina. Sapon nito ang dibdib habang humahagod ng malalim na paghinga. Nay, binabangungot ka na naman? Ay, sabi ko naman kasi sa inyo huwag ka matutulog ng alanganing oras. Tingnan nyo, binangungot ka na naman. Hindi na ito mawawala anak. Kakambal na yata ng buhay ko ang bangungot. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko mga nangyari noon. Kahit pilit kong kinakalimutan, bumabalik pa rin. Paanong maaalis? Kasama na natin ang kamalasang ito. Ang sumpa nila na siyang nagpapahirap sa atin. Sabihin mo, paano ako makakalimot? Tuwing sasapit ng gabi, halos pigilan ko na ang hininga ko sa kagustuhan kong mamatay na. Pero hindi pwede. Paano ka na kung mawawala ako? Hindi kita pwedeng iwan sa ganitong kalagayan. Kung hirap ako, papaano ka pa? Alam kong hirap ka na rin. Hindi ka lang pala daing. Kaya patawarin mo ko anak. Kasalanan ko ito. Hindi man lang kita nagawang ipagtanggol noon. Nay, kaya po hindi kayo tinatantanan ng bangungot
ay dahil paulit-ulit niyo pa rin iniisip ang nakaraan. Tama na po. Ibaon niyo na po sa limot ang lahat. Hayaan niyo na lang na ako na lang ang bahala mag-isip ng bukas natin. Marami ka ng tiniis na hirap, Nay. Basta, ipinapangako ko, kapag bumalik ang mga hayop na mga balbal na yon, papatayin ko silang lahat. Wala akong ititira sa lahi nila. Ipaparanas ko sa kanila ang ginawa nila sa atin. Ang mga pahirap nila, matitikman din nila yun. Kaya, wag na wag silang magkakamaling bumalik pa sa baryong ito. Papatayin? Paano mo naman yan gagawin? Mag-isa ka lang, anak. Sila, buong angkan. At lalo pa silang dumarami paglipas ng panahon dahil talagang nagpaparami sila ng lahi. Ano ang laban natin sa kanila? Wala, anak. Wala. Kaya tigilan mo na ang kahibangan mo na yan. Ipapahamak mo lang ang sarili mo. Hindi po, Nay. Pantay lang ang laban. Pare-pareho na tayo mga aswang ngayon mula nung isinumpa nila tayo. Nananahimik na ang ating angkan pero dahil sa inggit nila sa atin na hindi ko alam kung saan nila hinuhugot, muli nilang binuhay ang dugo ng pagiging aswang natin. Kaya ngayon, buhay na naman sa atin ang pagiging aswang na amamarang. Kaya hindi ako papayag na hindi makaganti. Lalo na si Tandang Dionisio. Ako ang papatay sa kanya. Sa harap mismo ng mga kalahi niya. Sinisiguro ko yun. Hindi, anak. Huwag mong gagawin. Ipapahamak mo lang ang sarili mo. Matagal na nila tayong ipinahamak. Ano pa bang mawawala sa atin ngayon? Wala na po. Pero sila, maraming mawawala sa kanila. Kaya nga sobrang saya ko kapag bumalik uli sila dito eh. Hindi ako magdadalawang isip na ubusin ang lahi ng mga balbal. Nabalitaan niyo ba yung nangyari kay Mang Fernando? Kakaiba ang pagkamatay niya. Alam kong hindi yung gawa ng mga mababangis na hayop o ibon, kagaya ng iniisip ng mga tao. May mga butas ang katawan nila. Di ba ganun mambiktima ang mga balbal? Nakapagtataka lang, bakit hindi nila inubos ang bangkay ni Mang Fernando? Nag-iwan pa sila ng ebidensya. Kaya po mula ngayong gabi, Nay, magliliwaliw ako. May kutob akong paisa-isa na silang nagbabalik dito eh. Anong sabi mo? Patay na si Fernando? Bakit siya namatay? Paano na tayo? Anong paano na tayo, Nay? Marami ding alam na panlaban si Fernando sa mga aswang. Kapag bumalik na dito ang mga balbal, wala na tayong kakampi. Nay, kahit naman po mabuhay si Mang Fernando eh, tutugisin din nila tayo kasi aswang din tayo. Mabuti na rin pala at namatay na siya. Kung pinatay nga siya, ibig sabihin, baka nga bumalik na sila. Eh di mainam, makakapagiganti na rin tayo sa wakas. Hinintay ni Archie ang paglalim ng gabi para makapaglagalag siya ng walang aberya dahil tulog na ang mga tao. Nang sumapit na ang 11:00 ng gabi, nagpasya na siyang umalis na ng bahay. Bubuksan na niya ang pinto nang marinig na nagsalita ang ina. Anak, sasama ako sa pag-alis mo. Nay, wag na po. Maglilibot lang ako. Nababahala ko sa gagawin mo. Paano kung masaktan ka? Hindi po, Nay. Pangako, uuwi ako na ganito pa rin ang itsura. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Pero kapag umuwi kang may sugat, kahit galos pa yan, susunod na pag-alis mo, sasamahan na kita. O kaya hindi ka na aalis. Nay, wag na po kayong mag-alala sa akin. Malaki na po ako. At saka, ilang taon na ba akong paikot-ikot sa gubat at buong baryo natin? Kabisado ko na po lahat ng pasikot-sikot. Oo, pero dati yon, nung tayo pa lang ang aswang sa lugar na ito. Pero kung hindi na, yun po ang aalamin ko, Nay. Pagbalik ko po, magdadala ako ng balita sa'yo. O sige na po, aalis na po ako. Nagmadali na si Archie na umalis. Mag-aalas 12 na nang dumating siya sa kakahuyan. Saktong oras yon para sa kanya. Dahil kapag ganoong oras, nakakaramdam na siya ng kakaiba.
Nangangati na ang kanyang ulo at hindi na siya mapakali. Pakiramdam niya ay may kung anong mga insektong gustong lumabas sa kanyang anit. Katulad ng dati, ingay ng mga kuliglig at huni ng mga ibong gising sa gabi ang naririnig niya sa paligid. Kinuha niya mula sa dalang bag ang isang garapo na naglalaman ng langis. Dahil matagal niyang ginagamit ang lugar na yon, alam niyang tuwing ganong oras ay walang ibang tao roon bukod sa kanya. Hinubad na niya ang mga saplot sa katawan, pagkatapos ay unti-unting ipinahid ang langis sa kanyang balat. Buo niyang pinahiran ng langis ang kanyang katawan. Maya-maya ay unti-unti nang nagbago ang kanyang anyo. Namula ang kanyang mga mata. Nagkapangil siya. Humaba at tumulis rin ang kanyang mga kuko. At tumaba ang kanyang buhok na sumayad na sa lupa. Nakaginhawa si Archie na magsaaswang na siya. Hinaplos-haplos pa niya ang sariling buhok na tila nagsasayawan. Buhay ang kanyang mga buhok. Kaya niya itong galawin. Napapahaba rin niya ito at napapaiksi kung kailan niya naisin. Iginagalaw-galaw niya ang mahaba at matulis niyang tenga upang mapakinggan ang paligid. Inalam niya kung mayroong kakaiba. Gaya ng dati, mga hayop lang din ang aking naririnig dito. Kailangan kong mag-ikot, hindi lang dito sa gubat. Doon naman ako sa kabahayan. Walang mabangis na ibon dito sa lugar namin kaya imposible ang sinasabi ng mga tao tungkol sa hayop na pumatay kay Mang Fernando. Gabi-gabi ako nagdoronda na parang tanod at wala naman ako nakikitang kakaibang hayop sa lugar namin. Pero ang pumatay kay Mang Fernando, gusto kong makilala. Meron na bang nambibiktima dito maliban sa amin ni Nanay? Yun ang kailangan kong malaman. Maingat na naglakad si Archie papunta sa kabahayan. Habang naglilibot ay naghahanap na rin siya ng hayop na kanyang mabibiktima. Panay ang kamot niya sa kanyang anit. Sobra namang kati ng ulo ko. Nakakainis. Kapag hindi ako nakakapambiktima, para akong kinukuto. Kailangan ko makakita na mabibiktima ngayon bago pa sumakit ang ulo ko. Kapag sumakit na ito, hindi ko na mapipigilan. Para na akong nauulol. Nawawala sa sarili at hindi na alam kung ano ang binibiktima ko. Sa kanyang paglalakad, nakaamoy siya na masangsang at amoy bulok na tinatangay ng hangin. Napakabaho naman ang amoy na yun. Parang amoy bangkay na naagnas na. Ay patay ba sa gawing to? Teka nga, mahanap nga. Bumabaliktad ang sikmura ko eh. Ayoko pa naman ng ganung amoy. Kung bangkay to, dapat na yung ibaon sa lupa. Biglang napahinto si Archie sa paglalakad nang maisip niya ang kanyang sinasabi. Ha? Bangkay? Amoy bangkay? Teka, hindi kaya isang balbal na yon? Wala namang nawawalang tao dito sa amin. Kaya imposibleng may bangkay na maagnas na lang sa tagal na hindi natatagpuan. Kailangan kong mahanap yon. Doon sa bandaron, doon nanggagaling yung amoy. Naging maingat siya sa paglapit sa lugar na pinagmumulan ng masangsang na amoy. May kalayuan pa ang kanyang kinaroroonan. Naririnig na niya ang lagaslas ng tubig sa ilog. Habang papalapit ay lalong umaalingasaw ang mabahong amoy na kahit ang sikmura niya ay bumabaliktad na. Nagtago siya sa damuhan na makarinig ng kaluskos. Iginala niya ang paningin sa paligid hanggang sa makita niya ang isang nilalang na nasa tabing ilog at lumalapa ng patay na hayop. Balbal nga! Nandito na sila! Bumalik na nga ang mga hayop na to. Isang magandang pagkakataon ito para bigyan ko sila ng magandang pagsalubong. Dahil sa pag-iingat niya, hindi man lang natunugan ng balbal ang kanyang paglapit. Bigla itong naalarma na magsalita na siya. Mukhang sarap na sarap ka sa kinakain mo ah! Nakaramdam ng takot ang balbal nang makita siya. Nagmamadali itong umalis para tumakas pero humaba lang ang buhok ni Archie. Sinilo niya ang lalaking aswang sa paa nito saka marahas na hinilap palapit sa kanya. Natatakot din pala mga balbal? Natatakot ka sa kapwa aswang mo? Sa bagay,
Sino ba naman ang hindi matatakot kung ang makikita mo ay ang taong isinumpa nyo noon para maging aswang? Inakala nyo bang namatay na kami? Na nasukol ng mga tao? Sinunog ng buhay? Pwes, nagkakamali kayo. Dahil pinilit naming mabuhay para salubungin ang pagbabalik ninyo. Ano kaya mararamdaman ng angkan mo kapag nakita nila ang bangkay mong palutang-lutang sa ilog? Panay ang atungal ng balbal. Palakas ito ng palakas na tila ba nagtatawag ng saklolo. Sumilay ang ngiti sa labi ni Archie. Nanlisik sa tuwa ang kanyang mga mata. Pinahaba pa niya ang kanyang buhok at ipinasok ang dulo nito sa butas ng ilong at sa bibig ng balbal. Pinuno niya ng buhok ang loob ng katawan nito hanggang sa hindi na makagawa ng ingay. Hinigop ng buhok niya ang buhay ng aswang na yon. Tumawa ng malakas si Archie nang maramdaman niya ang kakaibang lakas ng kanyang buhok matapos siyang mapatay ang balbal. Kakaiba palang enerhiya ng mga kagaya mo ah. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Pakiramdam ko lumakas ako ng mas higit pa kaysa sa dati. Mas masarap ang enerhiya ng balbal kaysa sa mga hayop at mga taong malapit ng mamatay. Gustong gusto ko ito ah. Nakakasabik. Di ako nagkamali. Tama nga ang desisyon ko na lipulin ang lahat ng lahi ng balbal na sumumpa sa amin. Nagkamali sila ng isinumpa. Matutuwa si nanay kapag nalaman niya ito. Hindi rin siya makakatiis. Manghuhuli rin siya ng kagaya mo. Pinagmasdan pa ni Archie ang balbal bago niya ito iniwan. Dilat ang mata nito at nakabukas ng malaki ang bibig. Naninigas ang katawan nito at halata sa mukha na namatay dahil naubusan ng hangin sa katawan. Nakakatawa itsura mo. Pero ewan ko lang kung matutuwa ang angkan mo kapag nakita ka nilang namatay na para bang palakang pinatuyo sa init ng araw. Pagka-uwi niya ng bahay, naabutan pa niya ang ina. Gising pa ito at tila hinihintay ang kanyang pagbabalik. Nay? Oh, bakit gising ka pa po? Hindi ako mapalagay. Gusto ko matulog na nandito ka na sa bahay. Masyado ka pong nerbyosa, Nay. Anong nangyari sa lakad mo? May kakaiba ba ngayong gabi? Lumapad ang ngiti ni Archie. Hindi niya maitago ang tuwa. Opo, Nay. Tama po kayo. Nagbalik na nga po sila. Ang lahing balbal na tumakas noon, nandito na uli. Paano mo nasabi? Nakita mo ba ng harapan? Opo, at hindi lang yun. Nakabiktima ako ng isa. Nako, kakaiba ang enerhiya nila, Nay. Magugustuhan mo rin sila. Bukas ng gabi, palagi na tayong gagala. Hahanapin natin kung saan sila nagkukuta. Makakapagiganti na rin tayo. May pagkain pa tayo. Natigilan si Archie nang lumapat ang palad ni Aling Christy sa kanyang pisngi. Aray, bakit, Nay? Pumatay ka ng balbal. Ginalit mo sila. May lakas ka ba para harapin sila? Kaya mo na ba? Marami sila, Archie. Tayo, dalawa lang tayo. Dapat hindi mo na sila pinakialaman. Dapat hinayaan mo na lang sila. Hindi po, Nay. Hindi ako papayag. Nakalimutan niyo na ba? Kinain nila ang walang kalaban-laban na bangkay ni tatay at ng kapatid ko. Kinain nila sa harap natin. Tapos ano ang ginawa nila sa atin? Ginawa nila tayong aswang. At ang dahilan lang nila para maintindihan natin kung bakit nila nagawa yon? Para malaman natin kung paano sila nabubuhay? Napakababaw ng dahilan nila, Nay. Marami namang paraan para mabuhay sila eh. Pero ginagawa lang nila ang gusto nila. Basta mabusog lang. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng yon, Nay. Lalong hindi ko makakalimutan ang ginawa nila sa atin. Habang buhay nila tayong pinahihirapan sa sumpang ito. Kaya ngayon, sila naman ang pahihirapan ko. Ayokong mapahamak ka, anak. Ayokong mamatay ka, kagaya ng tatay at kapatid mo.
Kakainin ka rin nila sa harapan ko. Ayoko rin na maulit yon sa iyo kapag ako naman ang nilapan nila sa harapan mo. Hindi na po yun mauulit, Nay. Dahil sinisiguro kong hindi ako ang magiging talunan ngayon. Hindi ko man sila mapatay lahat. Kahit mga lahati man lang. Hindi pa ba tayo matatakot? Aswang na rin tayo. Kaya kaya na rin natin silang labanan. Hindi mo naiintindihan ang lahat, anak. Hindi mo alam kung gaano sila kalakas, lalo na kapag nagsama-sama. Di sila kaya natin ng paisa-isa. Hindi na po magbabago ang isip ko, Nay. Kahit mamatay ako, maipagiganti ko lang si Tatay at si Abel. Kapag namatay ako, hindi ako papayag na kainin nila. Mas gugustuhin ko pang kainin ako ng mababangis na hayop sa gubat. Hindi na pinakinggan ni Archie ang mga sumunod na sinabi ng ina. Pumasok na siya sa silid at natulog. Paggising niya kinaumagahan, wala sa bahay ang kanyang ina. Nay? Nay? Nilibot niya ang bahay at buong bakuran, pero wala ang kanyang ina. Nagkaroon siya ng hindi magandang kutob. Di kaya nagpunta siya sa kakahuyan? Baka inalam niya kung anong ginawa ko kagabi. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Dali-dali siyang nagtungo roon. Dahil wala namang naliligaw na tao sa lugar na yon, malaya siyang nakakapagpalit ng anyo bilang amamarang. Ginagamit niya ang mahabang buhok niya bilang pangapit para mabilis na makalipat-lipat sa sanga ng mga puno. Hindi takot sa sinag ng araw ang mga amamarang dahil kaya nilang protektahan ang kanilang katawan gamit ang mahaba at makapal nilang buhok. Sa bawat lipat sa mga sanga ay sinisipat niyang mabuti ang paligid para makita ang ina. Saan kaya siya nagpunta? Baka mamaya kung ano na nangyari sa kanya. Matanda na siya at hindi naman niya kayang labanan ng mga balbal na yun. Dapat talaga makita ko siya kagad. Nagpatuloy pa siya sa paghahanap hanggang sa makarinig ng ingay na tila ba naglalaban ng mga ito. Dali-dali niyang hinagilap kung saan nagmumula ang ingay na yon. Nakarating siya sa may maliit na sapa. Nakita niya ang kanyang ina na nakikipaglaban sa isang aswang. Nasaan yung tao pa ang mga ito, kaya nakikita niya ang mukha ng lalaking kalaban ng ina. Ha? Balbal din kaya siya? Bakit ba kasi nagpunta pa dito si nanay? Ang kulit naman niya Ano bang sadya niya dito? Palapit na sana siya ng mahinto dahil narinig na niya ang usapan ng dalawa. Nanatili siya sa sanga at pinakinggan ang sinasabi ng mga ito. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo na kaming pakialaman. Tahimik na kaming namumuhay dito. Hindi kami makikialam sa inyo. Alam ko naman ang pakay ninyo dito ay makapambiktima. Naglilipat-lipat kayo ng lugar para makahanap na makakain. Hindi namin kayo pipigilan. Pero kami, pabayaan nyo na kami. Tahimik na ang lugar na ito at walang nakakaalam na hindi kami ordinaryong tao. Kaya nakikiusap ako. Para walang gulo, huwag na tayong magpakaialamanan. Iparating mo yan kay Dionisio. Nanahimik? Yung ba ang tamang salita para sa ginawa niyong pagsalubong sa amin? Pumatay kayo ng isang balbal. Anong iisipin namin? Hindi yun sinasadya ng anak ko. Natakam lang siya pero hindi na yon mauulit. Sabi ko na nga ba at kayo ang gumawa nun Tama nga si Pinuno. Nagagamay na ninyo ang pagiging amamarang. Pero ang ginawa ng anak mo, isang paghamon yon sa amin. Hindi tanga si Pinuno para paniwalaan ang dahilan ninyo. Pero huwag ka mag-alala. Ipaparating ko sa kanya ang sinabi mo. Yun nga lang, baka hindi mo magustuhan ang sagot niya. Naikuyom ni Archie ang kanyang kamao nang marinig ang sinabi ng lalaking aswang. Nagtagis ang kanyang bagang sa galit. Nang makita niyang paalis na ang lalaki, kagad siyang lumitaw. Tumalon siya sa kinaroroonan ng dalawa mula sa sanga na kanyang pinagkublihan. Paglagpak niya sa lupa, napalingon ng lalaking aswang. Biglang nanlisik ang mga mata nito at humaba kagad ang pangil at kuko sa kamay. Mabuti at may lumitaw na naman na isang balbal. Gusto ko talaga yung nasusurpresa kayo sa tuwing magpapakita ako. Anak, kinausap ko na siya. Huwag ka nang makialam pa. Huwag ka nang gumawa ng kahit na ano.
Huwag kang gagawa ng ikagagalit nila sa atin. Tama na ang nagawa mo, anak. Pakiusap. Tigilan mo na ito. Huwag kang matakot sa galit nila, Nay. Dapat ang katakutan nila ay ang galit natin dahil sa mga ginawa nilang pahirap sa atin. Ikaw na pala ang batang yon. Akalain mo nga naman. Bagay na bagay sa iyong itsura mo ngayon. Masisira ang gunting ng barbero sa haba ng buhok mo. Walang nakakatawa. Ito ang resulta ng sumpa nyo sa amin. Hindi kita sasaktan ngayon para ipaalam mo sa pinuno nyo na hindi na kami tulad ng dati. Matagal na namin kayong hinihintay para makapaghiganti. Anak, hindi mo dapat sinabi yan. Tama na ang takot, Nay. Wala nang takot na nanalalaytay sa ugat ko ngayon. Puro galit na lang. Bilang minsahero ng aming angkan, ipaparating ko ang mga sinabi mo. Isa ang paghahamon sa amin. Kaya dapat handa ka sa kalalabasan yan. Matagal na akong nakahanda, no? Biglang nanikluhod si Aling Christie sa harapan ng lalaking minsahero. Umiiyak siya at humihingi ng paumanhin dito. Huwag mong paniwalaan. Pakiusap. Bata pa ang anak ko. Hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Huwag mo nang iparating kay Dionisio ang mga sinabi niya. Mananahimik kami para sa kapayapaan ng lugar na ito. Wala kaming laban sa inyo. Kaya parang awa nyo na. Hayaan nyo na lang kaming mamuhay ng tahimik. Mukhang seryoso ang anak mo, tanda. Nakakaya naman sa kanya kung hindi ko siya pagbibigyan. Ang desisyon naman ng kanyang kapangasan ay nasa aming pinuno. Handa ako sa anumang dulot nito. Kaya, Nay, tumayo ka nga dyan. Hindi sila nararapat makatanggap ng respeto. Dapat sa kagaya nila, hindi na binubuhay. Gusto ko yung ganyang katapang. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Pagkasabi nun, ay umalis na ang mensaherong aswang. Galit na galit naman si Aling Christie sa anak. Sisiraan ka na ba ng ulo? Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Mapapahamak tayo sa ginawa mong yan. Walang puso ang mga aswang na yon. Wala silang ibang iniisip kung hindi ang kumain lang ng kumain. E di, pakainin natin sila ng kapwa nila balbal. Busigin natin sila ng kalahi nila. Archie, anak. Nangyayari sa'yo. Hindi ko matatanggap kung mawawala ka sa akin. Wala akong ibang sisisihin kundi ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Wala pong mangyayaring masama sa akin, Nay. Basta, huwag ka lang palaging nakakontra. Tara na, bumalik na po tayo. Kailangan ko nang pumunta sa bukid. Pag uwi niyo po sa bahay, magsindi kayo ng kandila. Panatilihin yung nakasindi ang kandilang yon. Takot sila doon. Yun ang kanilang kahinaan. Pagkatapos ihatid ang ina, nagtuloy na siya sa bukid para makipagtaniman si lupain ni Mang Fernando. Kagaya ng palaging bili ng yumaong may-ari ng lupain, si Archie ang pinakahuling umuwi dahil tinitingnan muna niya ang lahat ng naiwan ng ibang tao. Sinisiguro niyang nasa ayos ang lahat ng pananim at ang mga gamit bago siya umuwi. Madilim na ang paligid dahil 7:00 na ng gabi. Nagpasya na siyang umuwi. Habang naglalakad, may naaninag siya sa unahan ng mga bulto ng taong naglalakad palapit sa kanya. Ha? Sino mga yan? Sinong pupunta dito sa bukid ng ganitong oras? Kung may sasabihin man ng naiwang mga anak ni Mang Fernando, ipapatawag naman nila ako. Hindi sila pupunta dito sa bukid ng ganitong gabi na. Saka, nakagrupo pa yata sila. Ano yan? Nagtatapang-tapangan? Naging alerto si Archie dahil iba na ang kanyang pakiramdam sa mga palapit na tao. Matitikas ang paglakad ng mga ito. Bakas din sa bulto ng katawan nila na malalakas sila. Nakita na niya ng malinaw ang kanilang muka nang ilang dipa na lang ang agwat ng mga ito. Napaismid siya nang makitang kasama ng mga kalalakihang yun ang mensaherong aswang na nakausap nilang mag-ina sa kakahuyan. Bumalik ka at nagsama ka pa talaga ng barkada, ha? Ganun talaga. Ipararating ko lang ang sagot ni Pinuno sa mga sinabi mo. Ah, talaga? Aba, ikatutuwa ko ba yan? Hindi. Pero si Pinuno, oo.
Pagkasabi nun, agad na sinenyasan ng lalaking aswang ang mga kasamahan niya. Sige na, sugurin siya! Mabibilis ang kilos ng mga lalaking yon. Pinalibutan nila si Archie. Naghahanda pa lang ng sarili si Archie pero sinalaki na siya ng mga ito mula sa iba't ibang direksyon. Nakipaglaban siya pero dahil sa dami nila, hindi niya nagawang tapatan ang bilis ng mga ito, lalo pat hindi siya nakapagpalit ng anyo. Hindi niya malapitan ng damuhan kung saan niya itinago ang ipinapahid niyang langis para makapagpalit ng anyo bilang aswang. Sige, bugbugin nyo hanggang sa mawalan ng lakas. Turuan niya ng leksyon para malaman niya kung sino ang kinakalaban niya. Dapat alam ng mahihina kung sino ang malalakas. Turuan niyo siyang matakot! Lalong binilisan ng mga lalaki ang pagbubugbog kay Archie. Napapagod na si Archie sa pakikipagpalitan ng suntok at sipa sa mga ito. Hanggang sa mawalan siya ng panimbang dahilan para mapasubsob sa maputik na bukid ang kanyang muka. Naramdaman niya ang pagtapak ng isang lalaki sa kanyang ulo para ibaon pa ang kanyang muka sa putik. Habang nakasubsob, narinig niya ang malulutong na pagtawa ni Edmond, ang lalaking minsahero ng angkan ng mga balbal. Lalong nagalit si Archie sa lalaki lalo pa na magsalita ito. Wala ka naman palang binatbat eh. Ang lakas maghamon. Yan ba ang sinasabi mong maghihiganti ka? Ha? Inubos mo lang ang oras namin eh. Dahil tapang-tapangan ka lang. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang sinabi ni Pinuno. Isa lang ang napatay mo sa angkan namin. Hindi pa yung kawalan. Naging panlaman lang ng tiyan namin yon. Pero ikaw daw, isa lang ang meron ka na iniingatan at pinoprotektahan mo. Sino ang magtatanggol sa kanya kung wala ka? Ha? Si nanay, huwag niyong gagalawin ang nanay ko. Subukan niyong saktan siya. Papatay ko kayo lahat. Papatayin? Puro ka daldal. Huwag kang mananakot kung hindi mo kayang patunayan ang tapang mo. Ngayon pa nga lang nakasubsob ka na sa putik eh. Paano ka pala lalaban sa amin, ha? Hindi sa lahat ng oras kaya mo magsaswang. Hanggang ngayon, nakasalalay pa rin sa langis ang pagpapalit mo ng anyo. Alam mo, mahinang nilalang. Dahil sa pagkatalo mo ngayon sa amin, mas mainam na sundin mo ang payo ng nanay mo. Manahimik ka na lang at mabuhay ng tahimik para sa kaligtasan yung dalawa. Pagkasabi nun, ay sinenyasan na ni Edmond ang mga kasama na bitiwan na si Archie. Pagkatapos ay nag-alisa na sila. Galit na galit si Archie. Namumula na ang mata niya dahil sa matinding galit. Sumigaw siya ng malakas para pakawalan ng galit na yon. Hinagilap niya ang kanyang langis sa damuhan. Nang matagpuan, kagad siyang nagpahid sa buong katawan. Umatungal siya habang unti-unting nagsasaaswang. Umanta kayo sa akin. Sinong sinasabi niyong talunan, ha? Hindi pa ako tapos sa inyo, mga balbal! Hinabol niya ang mga ito sa kakahuyan. Maingat siyang nagpalipat-lipat sa mga sanga habang sinusundan ng mga ito. Lalo siyang nanggagalaiti sa galit dahil pinagtatawalan nila ang naging kahinaan niya. Ang lakas niyang magamon sa lahi natin eh. Akala mo naman eh may binatbat. Isa pa nga siyang totoy. Kapag nalaman ni Pinuno tungkol dito, hahagalpak din yun ng tawa. Napahinto sa paglalakad si Edmond nang maramdaman niyang naiwan ng isa nilang kasamahan. Nakita ni Edmond ang pagkislot-kislot ng ilong ng kasamahan nila. Napangisi siya nang maamoy niya rin ang patay na hayop na nasa paligid. Masiba ka talaga. Sige, kainin mo na. Pagkatapos ay sumunod ka na kagad ha. Bilisan mo kumain. Napangiti si Archie dahil nakakuha na siya ng pagkakataon na bawasan ng mga kasama ni Edmond. Sinundan niya ang lalaki at sinalakay ito habang nilalantakan ng katawan ng patay na hayop. Bago pa makasigaw ang lalaki ay binusalan na niya ito ng mahaba niyang buhok. Pinasukan din niya ang ilong hanggang sa mahirapan na ito sa paghinga. Hinigop ni Archie ang enerhiya ng lalaki hanggang sa ikamatay niya ito. Pagkatapos ay binuhat niya ito
at ibinagsak sa daraanan ng mga kasamang balbal. Nanlaki ang mata ni Edmond at ng mga kasama nang makita ang walang buhay na kasama nila. Sino ang gumawa nito sa kanya? Lumabas si Archie mula sa pinagkukublihan. Inilantad na niya sa mga kalaban ang sarili niya. Gulat na gulat ito nang makita siya. Mamarang! Ikaw ang gumawa nito? Ang bilis mo naman akong makalimutan, mensahero. Iniwan lang ninyo ako basta kahit hindi pa tapos ang laban. Isa itong karuwagan. Ngayon, ako naman. Pinagalaw-galaw ni Archie ang mahaba niyang buhok. Pinahaba niya ito hanggang sa maabot ang mga lalaki maliban kay Edmond. Hindi na nakapagpalit ng anyo ang mga ito dahil naigapos na sila ni Archie sa mga kamay at paa gamit ang buhok. Itinaas din ni Archie ang mga ito sa ere habang sapilitang ipinapasok ang buhok niya sa ilong at sa bibig. Nahihirapan na sa paghinga ang mga lalaking yon dahilan para mapasigaw si Edmond. Ibaba mo sila! Pakawala mo sila! At tayo magharap! Duwag! Huwag mo akong utusan sa ginagawa ko. Hindi kita amo, ano? At saka di ba, ikaw na rin ang nagsabi, ang iilan lang sa malalaga sa inyo hindi na makawalan sa inyong angkan. Bawasan natin ang angkan nyo ng ilan. Kaunti lang naman sila Ginagalit mo talaga kami, ha? Mapipilitan akong labanan ka kahit suwayin ko pa si Pinuno! Di suwayin mo, kahit ang nanay mo pa. Lalong nagalit si Edmond kay Archie, lalo pa nang makita nitong bumagsak ang katawan ng mga kasama sa lupa nang wala ng buhay. Talagang ginagalit mo ako, ha? Pagsisisihan mo ang pagpatay mo sa kanila! Sumugod si Edmond kay Archie pero para lang siyang nakikipagsayaw sa mahabang buhok nito. Hindi siya sinasaktan ni Archie. Nakikipaglaro lang siya sa lalaki. Ilang minuto lang itinagal ng pakikipagsayaw ni Archie kay Edmond gamit ang buhok niya at tinigilan na niya ito dahil nakita niyang humihingal na sa pagod ang lalaking aswang. Panay rin ang tawa niya sa tuwing napuputol niya ang kanyang buhok dahil humahaba lang din naman ito. Sige na, tama na ang laro. Sapat na sa akin ang mapatay mga kasama mo. Wala akong balak na patay ng mensahero ng mga balbal kasi wala na magdadala ng magandang balita sa pinuno nila. Ha? Sige na, iuwi mo na yung mga bangkay ng kasama mo at gawin yung hapunan. Di ba bangkay naman ang kinakain nyo? Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo maubusan ng pagkain hanggat nandito ako. Kasi araw-araw kong papatay ng kalahin nyo para may makain kayo. Iparating mo yan sa pinuno mo na hindi ako nagbibiro at hindi ako nananakot. Kaya pagsisisihan yung binuhay nyo ulit ang dugo ng amamarang na matagal nang nananalaytay sa dugo namin. Matagal ng panong hindi umiiral ang lahi namin dahil tinapos na yon ng mga ninuno ko noon para hindi na kami maghirap pa sa sumpang ito. Pero ngayon ko lang naisip, masarap palang maging aswang na amamarang. Lalo na kapag ang bibiktimahin ay mga kagaya niyong mga walang puso. Nagugustuhan ko nito, ha? Bukod sa lumalakas ako sa kakahigop ng enerhiya ninyo, may pagkain pa kayo pagkatapos. Hindi ba masaya yon? Win-win situation. Sira ulo ka! Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito! Wala na akong pinagsisisihan ngayon, balbal. Umuwi ka na at dalhin mo na ang pagkain ninyo. Galit na galit si Edmond nang iwanan ni Archie. Hindi na niya pinansin ang malakas na atungal nito. Dali-dali siyang umuwi para tingnan ng ina. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa pag-aalala. Humahangos siyang pumasok sa kanilang bahay at kaagad na hinanap ang ina. Nay! Nay! Bakit ka ba sumisigaw? Napayakap ng mahigpit si Archie sa kanyang ina nang makitang nasa maayos itong kalagayan. Akala ko po talaga may masama nang nangyari sa inyo . Mabuti na lang at ligtas ka. Bakit? Ano na naman ba ang ginawa mo? Mag-aalala ka ng ganyan kapag may nagawa kang hindi dapat. Siguro ginalit mo na naman sila, ano? Pumatay ka na naman ba ng balbal, ha, Archie? Kasalanan po nila yon, Nay. Sinugod nila ako sa bukid . Kung hindi nila ako pinuntahan doon at binugbog, hindi ko sila papatayin. Nako, anak.
Hindi ka na talaga nag-iisip. Lalo mong pinapahamak ang buhay natin. Sabi ko naman sa'yo, manahimik na lang tayo. Nay, ganun na lang yun? Matapos silang biktimahin sila tatay, kakalimutan na lang natin sila? Mananahimik na lang tayo? Wala tayong bangkay na inilibing. Wala tayong pinaglamayan dahil ginawa nilang pagkain. Tapos ngayon nahayaan lang natin sila? Patay na sila, anak. Tayo buhay pa. Magrereklamo pa ba ang tatay at kapatid mo? Magmumulto pa ba sila at sasabing ipagiganti sila? Mas mahalaga tayong nabubuhay, anak. Kahit naman buhay pa ang tatay mo ito rin ang gusto niya. Manatili lang tayong buhay. Hindi po. Titigil lang po ako kapag napatay ko na ang pinuno nila. Dahil sila ang lupapastangan sa tatay at kapatid ko. Sila! Napagulgol na lang si Aling Christy dahil hindi niya nakumbinsi ang anak. Ang takot niya noon na pilit niyang nilalabanan ay muling nagbabalik dahil sa ginagawa ni Archie. Natatakot siya para sa kanyang anak, pero buo na ang pasya nitong magiganti. Sa mga sumunod na araw, sinasama na ni Archie ang kanyang ina kapag nagtatrabaho sa lupain ni Mang Fernando. Hinahayaan na lang din ni Archie ang ina dahil naisip niyang mas ligtas kung palagi silang magkasama. Lalo rin siyang nag-aalala kapag naiiwan itong mag-isa sa bahay. Napupuno siya ng alalahanin dahil sa pag-iisip na baka salakayin ng mga balbal ang kanyang ina. Katulad ng dati, ginabi na naman ang mag-ina sa pag-uwi ng bahay. Dumaan sila sa kakahuyan. Nagbabaka sakaling may makitang pwedeng biktimahin. Sadya ba talagang hindi ka titigil sa ginagawa mo, anak? Opo, Nay. Papatay ako palagi ng mga balbal hanggang sa ang pinuno na mismo nila ang lumabas sa kanilang lungga. Hindi siya lalabas. Ipapapatay ka lang niya sa mga utusan niya. Ganun siya kaduwag? Hindi siya duwag, anak. Matalino lang siyang talaga. Kung ganun, dapat ko na bang hanapin ang lungga nila para dun siya patayin? Yan ang wag mong gagawin. Napakarami nila, anak. Para mong ipinain ang sarili mo sa mga demonyong hayok sa kagutuman. Para ka magpapakamatay niyan. Para kang pumunta sa loob mismo ng impyerno. Nay, pwede kong manmanan ang kuta nila. Kapag wala na ibang mga balbal doon, pwede ko na siyang salakayin. Ay nako, anak, tama na. Marami-rami na rin ang napatay mo sa kanila. Itigil mo na habang hindi pa sila tuluyang nagagalit ng husto. Nay, maganda nga pong magalit na sila na magkaharap na kami ni Dionisio. Napapakamot na lang ng ulo si Aling Christy dahil sa katigasan ng ulo ni Archie. Pilit niya itong inaaya na umuwi na, pero mas gusto pa ni Archie na maghintay pa ng ilang sandali sa kakahuyan. Nakukutuban niyang may maggagalapang balbal doon na pwede nilang biktimahin. Hindi nga siya nagkamali. Ilang sandali pa'y may narinig na silang ingay. May grupo ng mga balbal na nagkakasiyahan. Mula sa di kalayuan ay nakita nilang nanginginain ng mga ito ng mga patay na hayop. Kapag sinuswerte ka nga naman, Anak, mag-iingat ka. Nilapitan ni Archie ang mga balbal at napahinto ang mga ito sa panginginain. Mukhang masarap ang hinahapunan nyo Gusto nyo bang makatikim ng mas masarap pa dyan? Hindi na hinintay ni Archie ang pagsagot ng mga balbal. Pinuluputan niya ng buhok ang isang balbal at pinatay ito sa harapan ng mga kasama. Pagkatapos ay ibinagsak niya ito sa kanilang harapan. Ayan, mas masarap yan. Nakatikim na ba kayo ng bangkay ng isang balbal? Subukan yung kainin ng kapwa nyo balbal. Siguradong mas matutuwa kayo. Nagalit ang mga aswang sa kanyang ginawa. Pero yun talaga ang punteriya niya. Ang galitin sila at sumugod sa kanya. Isa-isa niyang sinasalubong ng mahaba niyang buhok ang mga aswang na papalapit. Iginagapos niya ang mga yon. Sinasakal sa leeg ang iba gamit ang buhok. Kapag namatay na, ay agad niyang binibitiwan at hinaharap naman ng iba. Nang isa na lang ang natitirang balbal, nagpakawala ng malakas na pagtawa si Archie dahil nakikita niya ang takot sa mata ng aswang na yon. Pero natigilan siya nang biglang may nagsalita. Mukhang hindi ka talaga nag-iisip, bata.
Hindi mo ba alam na sa lahi namin, handa kami magsakripisyo ng buhay para masukol ang kalaban? Ikaw? Nandito ka na naman? Mukhang nakahugot ka na naman ng bagong pag-asa. Hindi ka na natatakot mamatay? Kahit kailan ay hindi ako natatakot mamatay, bata. Pero mas mainam yata na sabihin mo yan sa sarili mo. Napatingin si Archie sa paligid nang sumenya si Edmond. Napatras siya ng ilang hakbang matapos siyang makita ang maraming mga balbal na nakapalibot at unti-unting lumalapit sa kanila. Ano? Nabahag na ba ang mahaba mong buhok? Sige, sugurin siya! Pagkasigaw ni Edmond ay lumabas na sa pinagtataguan ng ina ni Archie. Wag niyong sasaktan ang anak ko! Hindi ka papayag! Mamamatay muna ako bago niyo siya masaktan! Aba, lumabas na ang inahing amamarang. Ano pang magagawa ng isang matandang aswang, ha? Sige, hulihin ang dalawang yan! Lumugar si Aling Christie sa harapan ni Archie para protektahan ang anak. Pinahaba na rin niya ng gusto ang kanyang buhok. Sinalubong niya ng atake ang mga balbal na papalapit. Tumulong na rin si Archie sa pakikipaglaban. Akala niyo ba matatakot niyo kami? Dahil ba nagsama ka ng kalahi mo mapapatras at matatakot mo kami? Bakit hindi mo papalabasin yung pinuno niyo? Baka sa kanya pa ako matakot. Huwag kang mag-alala. Sa kanya ka rin namin ihaharap. Gustong-gusto ka na nga niyang makita eh. Gusto niyang makita kung gaano ka nakatapang ngayon. Dahil sa sinabi ni Edmond, natigilan si Archie sa pagsugod sa mga balbal. Ano? Dadalhin niyo ako sa kanya? Bakit hindi niyo kagad sinabi? Yun din naman ang gusto kong mangyari dati pa eh. Gusto ko siyang makaharap. Hindi anak, delikado ang iniisip mong yan. Hindi ka pwedeng umarap sa kanya. Wala siyang awa anak, papatayin ka lang niya. Magpatayan kaming dalawa? Ay naku naman anak, napakatigas ng ulo mo. Bumalikwa si Aling Christie. Sa halip na harapin ng iba pang mga balbal ay ang kanyang anak ang binalingan niya. Pinuluputan niya ito ng buhok at hinila palayo. Nay! Ano ba? Bitiwan niyo po ako. Magkakaharap na kami ng matandang yun eh. Magkakataon ko na to. Ano ba? Pabayaan niyo na akong sumama sa kanila, Nay. Tumigil ka. Ngayon ako naman ang pakinggan mo. Sapat na ang nagawa mo, Archie. Panahon na para manahimik. Hindi na. Wala nang saysay ang pananahimik ngayon. Ginalit na ninyo kami ng gusto. Ganun na lang yon, ha? Sige, kunin niyo ang dalawang yan at dalhin sa kuta. Sabay-sabay na sumugod ang mga balbal. Hindi nakalaban si Archie dahil nakagapos siya ng buhok ng kanyang ina. Naramdaman na lang nila ang pagtusok ng mahahabang dila ng isang balbal sa kanyang batok na nagpamanhid sa kanyang katawan at nagpabigat sa talukap ng kanyang mga mata. Bago siya tuluyang pumikit, ay nakita niya ang kanyang ina na natumba na rin matapos pamanhidin ang katawan nito gamit ang dila ng balbal. Nay, huwag niyong sasaktan ang nanay ko. Pakawalan niyo siya. Nagising si Archie dahil sa sikat ng araw. Nakaramdam siya ng panghihina kaya kaagad siyang bumalik sa anyong tao. Doon niya naramdamang nakagapos ang kanyang katawan sa puno. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Nay! Nay! Nasaan ka? Anak, nandito lang ako. Ayos ka lang ba? Nakita niya itong nakagapos din sa isang puno. Nasaan po tayo? Saan nila tayo dinala? Hindi ko rin alam. Pero parang nasa gitna na tayo ng gubat. Napabaling ang tingin niya kay Edmond nang dumating ito. Ako na ang sasagot, total. Pareho kayong walang alam. Di ba gusto mo makarating sa kuta namin? Nandito ka na. Ha? Kuta? Nagpapatawa ka ba? Wala namang kahit anong meron dito maliban sa mga puno at damo. Sinong niloloko mo? Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Gusto kong makaharap ang pinuno niyong si Dionisio. Baka hindi na niya ako nakikilala. Ipakikilala ko lang yung sarili ko. Ilang taon na rin ang nagdaan nang iwan niyo ang lugar na ito. Oo nga, bata ka pa noon.
nag-iba na nga ang itsura mo eh. Humahaba na ang buhok mo. Pero hindi naman ganong nakakabigla. Naikwento ko na rin yan sa kanya. Kaya hintayin mo lang, darating na siya. Hindi na namin hihintayin. Pakawalan mo na kami ng anak ko. Hindi na kami makikialam, pangako. Kami na ang aalis sa lugar na ito para sa katahimikan ng lahat. Hindi, Nay. Matagal ko na itong inihintay. Ang paghaharap naming dalawa para may pagiganti ko si tatay at si Abel. Tumigil ka na. Tama na, anak. Umalis na tayo dito. Huwag mo nang hintayin na dumating si Dionisio. Mukhang takot na takot ang nanay mo sa pinuno namin ah. Hindi ka ba nababahala? Nagmamakaawa na siya oh. Pwede ko ba siyang pakinggan kung magbabago ang isip mo? Huwag mo siyang pakinggan. Oo, natatakot siya. Pero para yun sa magagawa ko sa pinuno ninyo. Paano na kayo mamumuhay kung mapapatay ko siya, di ba? Kinikilabutan ako sa sinasabi mo, Toy. Sige, hintayin natin siya. Pagdating niya makakatikim kami ng bangkay ng amamarang. Narindi ang tenga ni Archie na magtawanan ng mga balbal na naroon dahil sa sinabi ni Edmond. Lalo siyang nanggigigil sa galit. Tumindi na ang sikat na araw sa kanyang kinalalagyan. Iniwan na rin sila ng mga balbal na nagbabantay sa kanila. Lalo siyang nainis. Pilit siyang gumagawa ng paraan para mapakawala ng sarili. Natuon na kanyang atensyon sa inang nauuhaw na dahil sa matinding init. Sandali lang, Nay. Makakaalis din ako dito. Tapos, pakakawalan kita. Mga walang yan yun. Iniwan lang tayo dito. Akala ko ba darating yung Dionisyong yun? Mukhang nagsisinungaling sila eh. Hindi mo naiintindihan, anak. Iba ang takbo ng utak ng aswang na yon. Masyado siyang tuso. Hindi kanya haharapin. Papatayin nila tayo dito sa gutom at uhaw. Pagkatapos, sa kanila pagpipiestahan ng bangkay natin. Tara na, tumakas na tayo dito habang may oras pa. Huwag mo na siyang harapin. Kailangan nating makalis na bago pa sila makabalik. Dahil kapag bumalik sila, tumihinga pa tayo. Sa tingin mo ba, hahayaan pa nila tayong mabuhay? Ibig niyo bang sabihin, Nay, sinadya nila tayong ilagay dito para mamatay? Mga hayop sila. Hindi ako papayag, no? Kapag ako nakawala dito, papatayin ko silang lahat. Kailangan ko ng langis. Kailangan ko magsaswang. Makinig ka naman sa akin, anak ko. Ikaw na lang ang meron ako. Ayaw kong mapahamak ka. Tayo na, umalis na tayo rito. Tumakas na tayo. Hayaan na natin ang tadhana ang maningil sa mga kasalanan nila sa atin. Ang gusto ko lang ay mabuhay tayo ng tahimik. Hindi na tayo magkakaroon ng katahimikan, Nay. Paanong mabubuhay ang kagaya nating aswang? May lugar pa ba tayo sa mundo? Kung hindi tayo mamamatay sa kamay nila, sa kamay ng mga tao, tsak din yun. Wala namang may gustong mabuhay tayo ng malaya eh. Mamamatay rin lang tayo. Idadamay ko na yung mga balbal na yun. Anak, napakatigas ng ulo mo. Manang-mana ka sa tatay mo. Ang hirap niyong pagsabihan. Alam kong may langis ako sa bulsa, pero hindi ko makuha. Nakakainis. Mahusay din sila magtali eh. Ang hirap kalagin. Sumapit ang gabi. Bagyang nakaramdam sila ng kaginhawaan. Pero kumakalam na ang tsikmura ni Archie sa gutom. Inis na inis siya dahil hindi pa rin sila pinupuntahan ng mga balbal. Pagkatapos ng gabing yon ay 2 araw pa ang lumipas. Wala pa rin dumarating para tingnan sila. Gutom at uhaw na sila. Nangihina na rin ang katawan nila dahil hindi na nakakahigop ng enerhiya. Pinilit niyang kunin ang langis sa kanyang bulsa kahit hirap na. Natuwa siya nang makuha rin yon sa kabila ng hirap. Nagkaroon na siya ng mga sugat sa braso dahil sa higpit ng pagkakatali sa kanya.
Pilit niyang sinubukan na buksan ang maliit na bote ng langis. Nabuksan niya yon, pero nang akma na siyang magpapahid ay saka natapon ang laman nito. Napamura siya ng malutong dahil sa nangyari. Uminit na naman sa galit ang kanyang ulo. Napatingala siya sa langit. Nakita niya ang buwan na may magandang pagkakabilog. Pinakatitigan niya yon hanggang sa naramdaman niyang unti-unting nagbabago ang kanyang itsura. Bilog ang buwan. Nay, hindi kailangan ng langis para makapagpalit ng anyo. Kusa tayong magsasaswang. Kakampi pa rin natin ang pagkakataon. Binibigyan tayo ng pagkakataon na tumakas at mabuhay ng tahimik, Archie. Umalis na tayo dito. Tama po. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon na makatakas pagkatapos kong mapatay si Dionisio. Hindi na umimik si Aling Christie. Pagod na siya sa kakasaway sa anak. Hinayaan na lang niya ito sa kung ano ang gustong gawin. Sa tulong ng bilog na buwan, tuluyang nakapagpalit ng anyo ang mag-ina. Walang kahirap-hirap nilang napakawala ng kanilang sarili sa pagkakagapos. Pagkatapos ay nagsimula na silang maglakad hanggang sa nakita nila ang pinagkukutaan ng mga balbal. Napakatahimik ng lugar na yon. Mukhang wala sila ngayon, Nay. Baka naggagala kasi para maghanap ng bangkay na makakain. Hindi ko nga naamoy ang masangsang nilang amoy. Umalis na tayo dito, anak. Pagkakataon na natin para makalis tayo ng hindi nahihirapan. Ano ba naman, Nay? Di ba hindi umaalis ng kuta ang pinuno nila? Dinadalan lang nila ng pagkain. Pagkakataon ko nang mapatay siya ngayon. Anak, huwag mong kalimutan kagaya natin. Aswang din sila. Ibang lahi nga lang. Bilog ang buwan ngayon. Nabibiyayaan din sila ng lakas na nagbumula sa buwan. Kaya nga po samantalahin na natin ang pagkakataon habang wala ang mga kakampi nila. Kapag napatay ko na siya, pangako, tatakas na tayo sa lugar na ito. Kagaya ng gusto nyo, mamumuhay na tayo ng tahimik na malayo sa lugar na ito. Sige, pagbibigyan kita. Tapos umalis na tayo dito kaagad. Opo, Nay. Pangako yan. Maingat nilang pinasok ang bakura na kinatitirikan ng mga kubo. Tinatalasan nila ang pakiramdam at pandinig habang isa-isang tinitingnan ang loob ng mga kubo. Wala sila dito. Mukhang nanginginain talaga sila. Pero alam kong hindi naman lahat aalis yun. Hanapin na natin yung kubong tinitira ng pinuno nila. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang sa matapat sila sa isang kubong may nakasinding gasera. Nakarinig sila ng ungol sa loob. Nagkatinginan silang mag-ina. Pakiwari nila'y may malubang sakit ang naroon sa loob base sa mahina at hirap nitong pag-ungol. Dito lang po kayo, Nay. Sisilipin ko lang po kung sino yon. Ikaw talaga na bata ka. Masyado ka talagang mausisa. Saglit lang po ako, Nay. Nagbantay sa labas si Aling Christie habang si Archie ay pumasok sa loob ng kubo para silipin ang naroon. Tumambad sa kanya ang isang lalaking nakaratay sa higaan. Napakapayat nito. Nangangalumatan na rin ito. Halos hindi na makilala ang itsura dahil butot balat na ang katawan. Lalong lumakas ang ungol ng lalaki na makita si Archie. Iniunat nito ang kamay para abutin siya pero lumayo kagad si Archie. Hindi siya makapagsalita habang tinititigan ng lalaki. Nakaramdam siya ng awa para dito. Hindi na makapagsalita ng maayos ang lalaki dahil tila nakaurong na ang kanyang dila. Ikaw, isa kang ababarang. Tulungan mo ako. Gusto ko nang mamatay. Nakatingin lang si Archie. Hindi niya malaman ang gagawin. Gusto niyang tuluyan ng wakasan ang buhay ng aswang na iyon para hindi na makaranas ng paghihirap. Pero hindi siya makagalaw. Ilang segundo na siyang nasa ganoong sitwasyon nang pumasok na ang kanyang ina. Anak, napakatagal mo. Ano bang ginagawa mo dito? Tara na, umalis na tayo. Nahagip ng paningin ni Aling Christie ang lalaking aswang na nakaratay sa higaan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ito.
Kahit ganun na ang kalagayan ng lalaki, nakilala niya pa rin ito. Judecia? Po? Nay? Siya ba? Siya na ba? Muling tiningnan ni Archie ang lalaki. Sa pagkakataong yon, hindi na awa ang naramdaman niya para dito. Bumalik na ang kanyang galit. Naalala na naman niya ang ginawa nito sa kanyang ama at kapatid. Ikaw, akala mo nga naman hindi na kita nakilala dahil sa itsura mo ngayon eh. Bakit? Sinisingil ka na ba ng kasamaan mo? Mukhang lumitaw na ang tunay mong itsura. Buhay ka pa, pero mukha ka ng bungo. Hindi na napigil ni Archie ang paggalaw ng kanyang buhok papunta sa liig na matanda. Kasabay ng paggitgitan ng kanyang mga ngipin ay ang paggigit niya sa buhok, dahilan para masakal ang lalaking balbal. Kaagad naman siyang inawat ng ina. Tama na anak, huwag mo na siyang patayin. Kaunti na lang ang nalalabi sa buhay niya. Nakita mo siya sa ganyang kalagayan. Ang paghihirap niya ay sapat na para magantihan ang mga kasalanan niya sa pamilya natin. Nay, hindi sapat ang paghihirap niyang yan. Hoy, ikaw tanda! Natatandaan mo pa ba kami? Nakikilala mo pa ba ako? Kung hindi na, hayaan mong ipakilala ko sarili ko sa'yo. Kami lang naman ang isinumpa mong maging aswang noon. Bilog din ang buwan noon. Malakas ka pa noon. Hindi ka gaya ng itsura mo ngayon. Normal na tao lamang kami dati. Pero anong ginawa mo? Isinumpa mo kami. Ginising mo ang nananalaytay na dugo ng aswang ng aming mga ninuno. Alam mo ba kung gaano katindi ang hirap na dinanas namin sa buhay na ito? Sobrang hirap! Siguro naman ay naiintindihan mo ang hirap na yon dahil isa ka ring aswang. Sana, pinatay mo na lang kami. Natatandaan mo pa ba ang ginawa niyong pagkain sa bangkay ng tatay at kapatid ko? Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Ang kainin ng aswang ang mahal mo sa buhay sa mismong harapan mo. At wala kang magawa kung hindi ang manood. Pinagsisisihan mo na ba ngayon na binuhay mo pa kami? Ha? Natatakot ka na ba? Dapat ka talagang matakot. Dahil ipaparanas ko sa'yo ang hirap na pinagdaanan namin. Lalong hinigpitan ni Archie ang paghigit sa buhok niya na nakapulupot sa liig ng matandang aswang. Iginalaw pa niya ang ibang buhok at ang dulo nito ay ipinasok niya sa bibig at ilong ng lalaki. Lalo itong nahirapan sa paghinga. Nanlalaki ang mga mata nito at halos lumuwa na sa hirap. Naiangat na matanda ang dalawa niyang kamay at pilit na humihingi ng tulong. Tanging pag-ungol na lang ang kaya nitong gawin. Ano? Ang hirap ba? Yung humihingi ka ng tulong pero walang sumasaklolo sa'yo? Ganyan-ganyan ang nararamdaman namin noon. Pero hindi mo kami binigyan ng awa. Kaya wala ka rin karapatan na humingi at bigyan ng awa dahil isa kang demonyo. Wala kang kasing sama. Tama na anak, tama na yan. Hindi, Nay. Dapat lang talaga sa kanya yung inuunti-unti lang yung pagpatay. Para danas na danas niya yung hirap. Anak, nararamdaman ko na ang mga balbal. Nagbabalikan na sila. Kailangan na nating umalis dito. Hindi nila tayo pwedeng mahabutan dito. Hindi natin sila kayang labanan lahat. Tayo na anak, umalis na tayo, Archie. Pabayaan mo na siya. Total malapit na rin naman siyang pumanaw. Halika na anak. Ano bang ginagawa mo? Ngayon ko lang naintindihan, Nay. Nang makita ko ang kalagayan niya ngayon, naisip ko, hindi pa sapat sa kanya ang mamatay na. Dapat pala, pahabain pa ang buhay niya para lalo pa siyang maghirap. Halika na, pabayaan mo na siya, Archie. Umalis na tayo dito. Malapit na sila. Pareho silang natigilan nang biglang may lumapit na isang babaeng balbal. May dala itong platong naglalaman ng inumin para sa matanda. Nataranta ang babae nang makita sila. Nagsisisigaw ito at natatarantang tumakbo pero kagad itong nahuli ng buhok ni Aling Christy. Nay, huwag mo siyang patayin. May mas magandang paggamitan sa kanya. Ibigay mo sa akin yan. Inago ni Archie ang babae mula sa kanyang ina. Pagkatapos ay walang awa niyang hinigop ang enerhiya nito hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga. Pagkatapos ay isinalin niya ang enerhiyang yon kay Mang Dionisio.
Yan, sapat na siguro yan para madugtungan pa ang buhay mo. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Dapat sa'yo, matagal pang paghihirap. Yung gustong-gusto mo nang mamatay pero hindi mo magawa. Ang hirap nun, di ba? Pero bukod pa sa regalo kong yan, may isa pa akong ibibigay sa'yo para mapasaya mo naman ako. Gamit ang dulo ng buhok ni Archie, pinatulis niya ito na parang patalim. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang sinugatan ng likod ng lalaki. Alam niyang hindi ito magagawang pagalingin ng sugat na yon dahil hindi kayang abutin ng kanyang dila. Nakatago rin ang parte ng katawang yon kaya hindi malalaman ng mga kasama nito kung may sugat siya. Bago nila tuluyang iwan ng matandang lalaki, pinutol pa ni Archie ang dila nito para hindi na makapagsalita pa. Napapikit naman sa awa si Aling Christie sa ginawa ng kanyang anak. Pero hindi niya ito pinigilan dahil sa kagustuhan din niyang makapagiganti mula sa sinapit nilang paghihirap. Tayo na anak, umalis na tayo. Hinila na ni Aling Christie si Archie paalis sa kubong yon. Nang makalayo na sila, saka naman nagdatingan ng mga balbal. Masasaya pa ang mga ito dahil nabusog na naman sa kanilang mga nabiktima. May kalayuan na ang mag-ina nang marinig nila ang panaghoy ng mga balbal. Sabay-sabay silang umatungal sa galit. Naalaman na nila ang ginawa natin sa kanilang pinuno. Kailangan na nating magmadali anak. Hindi nila tayo pwedeng maabutan. Kailangan nating makatakas. Hindi nila tayo mahuhuli, Nay. Hindi na ako papayag na muling maging biktima nila. Tayo na po. Bilisan na natin. Kailangan na nating iwan ang lugar na ito. Sa ibang lugar na tayo magbagong buhay. Binilisan nila ang pagtakas. Dumadagungdong sa kaba ang dibdib ni Archie. Hindi siya natatakot para sa sarili kundi para sa kanyang ina. Panay ang lingon nila sa likuran nila dahil naririnig niya ang mga balbal na hinahabol sila. Naririnig pa niya ang pagsigaw ni Edmond. Hindi ba nakakalayo ang mga walang yang yon? Huliin natin sila! Patay o buhay! Pagpipiyesta natin ang bangkay ng mag-inang amamarang! Kaya bilisan natin! May pabuya ang unang makakahuli sa kanila! Anak, bilisan mo. Huwag ka nang panaylingon dyan. Kailangan nating mag-iba ng daan. Iligaw natin sila. Nay, sa ilog, kailangan nating tumuwid doon para hindi na nila tayo maabutan. Ilog, hindi pwede. Magbabagal tayo doon. Maabutan tayo. Kapag nabasa tayo ng tubig, babalik tayo sa pagiging tao. Lalo tayong magbabagal. Hindi, Nay. Mas ligtas doon. Hindi sila pupunta doon dahil alam nilang takot ang mga aswang sa tubig. Hindi rin nila maiisip na puntahan ang ilog. Hindi na kumontra si Aling Christie. Pagdating nila sa ilog, binaybay nila ang tubig. Sa isang iglap ay bumalik sila sa pagiging tao. Dahan-dahan silang sumabay sa agos ng tubig. Maya-maya ay narinig nila na may ilang balbal na nag-uusap habang tinitingnan ang ilog. Kagad silang nagtago sa malaking bato. Sinilip ni Archie ang mga balbal. Nilalapitan ng mga ito ang tubig. Nay, kaya mo bang tumagal sa ilalim ng tubig? Ha? Bakit? Malapit na sila sa lugar natin. Kailangan nating lumubog para hindi nila tayo makita. Ngayon na po. Sabay silang lumubog sa tubig at hinintay na magsialis ang mga balbal. Sa sobrang kaba, halos magsisigaw si Aling Christie sa ilalim ng tubig. Habol ang kanilang hininga ng lumutang. Ayos ka lang po, Nay. Nakalis na sila. Ayos lang ako anak. Sandali lang. Magpahinga muna tayo sandali. Mas napagod ako sa paglubog sa tubig kaysa tumakbo. Nakainom pa yata ako ng tubig. Matanda na nga po kayo. Mabilis na kayong hingalin eh. O sige, magpahinga muna tayo sandali. Doon na tayo sa kabilang parte ng ilog. Pagkatawid nila sa ilog ay naghanap muna sila ng mapagtataguan. Doon sila nagpalipas ng ilang sandali hanggang sa makabawi ng lakas. Ano anak, ayos ka na ba? Nawala na ba ang galit mo sa mga balbal? Lalo na sa pinuno nila. Hindi ko po alam, Nay eh. Pero ang totoo, nakaramdam din po ako ng awa sa kanya na makita ko siyang nakaratay doon sa higaan niya. Nakaramdam din ako ng lungkot. Lungkot? Bakit naman?
Nay, aswang din po tayo. Dadanasin ba natin ang nangyari sa kanya? Ganun din ba ang mangyayari sa atin kapag malapit na tayong mamatay? Maghihirap din ba tayo ng ganun? Hindi anak, hindi tayo papayag sa ganon. Pero kasi, di ba aswang po tayo? Mahaba ang buhay natin at hindi tayo basta-basta mamamatay. Iba tayo sa mga aswang anak, amamarang tayo. Paano pong iba? Malalaman mo yan pagdating ng araw. Marami ka pang hindi nalalaman sa kakayahan natin. Huwag kang mag-alala. Basta makinig ka lang sa akin at huwag kang maging matigas ang ulo. Magiging maayos ang lahat. Masaya po ako kasi nandiyan ka pa, Nay. Kung wala ka na, baka kinain na nila yung bangkay ko. Hindi ako papayag noon. Mas masaya ako kasi natakasan natin sila. Tara, umalis na tayo. Kailangan na nating lumayo sa lugar na ito. Paano pala tayo uuwi? Baka mamaya niyan nagbabantay na yung iba sa kanila sa bahay natin. Hindi na tayo makakuha ng ibang gamit. Alam kong mangyayari ito kaya nakapagtago na ako ng mga gamit natin sa ilalim ng tulay. Ho? Talaga ho? Oo, kaya doon na tayo dumiretso. Pabayaan na natin ang bahay na yon. Buti na lang din. Wala tayong pundar na ari-arian. Kaya madali lang iwan yung lugar na ito. Ngayon, naiintindihan ko na rin kung bakit palipat-lipat ng lugar ang mga aswang. Bago magliwanag, narating na nila ang tulay na pinagtaguan ni Aling Christy ng kanilang gamit. Nakapagpalit na rin sila ng damit noon. Nang sumikat na ang araw, naglakad na sila papunta sa sakayan ng bus. Tuluyan ng iniwan na mag-ina ang lugar na yon at ibinauna nila sa limot ang mga nangyari. Sa pag-alis nila sa lugar, iniwan na nila ang mga masasamang alaala. Nagpakalayo-layo sila para hindi na muling magtagpo ang kanilang mga landas ng mga balbal. Nahirapan man sila sa pagsisimula sa bago nilang buhay, pilit nilang kinakaya. Sinikap nilang mamuhay ng hindi nang bibiktima ng mga inosenteng tao. Dahil sa pagiging aswang nila, naging mapili sila sa pakikipagkaibigan. Wala silang pinagkakatiwalaang tao dahil alam nila na may kaakibat na panganib ang magtiwala sa iba. Wakas.